Hello po sa inyong lahat mga kabaryan. Nandito na naman po ako, si Pinoy Coin Hunter, para atin pong pag-usapan dito ang isang Philippine coin na ibinebenta po ng isang online seller. Kung saan ay ayon po sa kanya ay isa daw po itong error coin, at makikita po natin na linagyan po niya ito ng goma dito sa kanyang gitna para makita po natin yung dito sa pamamagitan po kasi ng goma na ito ay dito po natin matutukoy yung kanyang error. Yan, kung pag sinabi po nating error coin, para po sa mga hindi nakakaalam, ay meron yung ito po yung tipong may pagkakamali sa kanilang pagkakagawa. Kaya ayan, kapag error coin po ay meron po talaga itong mataas na halaga kumpara sa mga yung mga normal lamang na coin. Kaya ayan, talagang binebenta po talaga nila ito sa mataas na presyo. Kaya ayan, nandito po yung goma. Ayan, pansinin po natin ito. At meron po siyang kuha sa kabaliktaran nito. At ayan, makikita po natin dito. Ayan, pag binaliktad po natin siya ay hindi po pantay. Ayan, dapat ay pantay po yung kanilang mga nakaukit na disenyo rito. Dapat kung pag punta po tayo dito kay Numista. Ayan. Ito po yung kanyang harapan, overside po niya ito, at saka ito yung reverse side. Kaya kapag binaliktad po natin ito, ayan, binaliktad po natin ito, ay dapat ay ayan, ganito rin, tapat rin, pero dapat ay nakabaliktad din ito. Pero yung pero pantay dapat na naka-align. Pero yung sa kanya po rito ay ayan, hindi po siya pantay. At least dapat man lang ay yung kanyang selyo na ito ay nandito sa saktong gitna. Nandito yan dapat. Ayan, pantay. At hindi po siya nakatagilid na ganito. Kaya ayan, kung pag ganyan, tapos kung pag binaliktad natin yan, ay dapat ay ganun din. Maayos din dapat yung nakikita natin dito. Pero yun nga lang, medyo baliktad. Kaya yan po yung kanyang error coin dito. Ayan, pero bago po natin alamin yung kanyang presyo rito, ayan, ay i-check po muna natin yung sample dito ni Numista. Ayan po talaga yung kanyang itsura, kasi medyo maliit po yung kuha ni online seller dito. Ayan, sana medyo linapit niya sana. Kaya ayan, ito po, ganyan po yung itsura. Napakaganda po nito na 10 piso na Philippine altcoin natin. Yan, isa po itong collectible coin po ito, kasi ayan, bihira po tayong makakita ng ganito. Yan, 10 piso General Antonio Luna. Yan, ginawa po ito bilang isang commemorative coin para po sa kanyang ika 100 at 50 na kaarawan, or 150th birth anniversary ni General Antonio Luna. Ayan, ito naman po yung kanyang likod, yung kanyang reverse side, kung saan ay makikita po natin dito ang ayan, napakagandang disenyo nito, at marami pong mga nakasulat dito. Ayan, yung nakasulat po rito sa gilid ay Dangal Tapang Dignidad. Ayan, dito naman ay bayani ng digmaan laban sa Estados Unidos. Ayan, 1899. Ito naman 1866 to 2016. Yan, at ito naman ay yung Bangko Sentral. Ito yung logo ng yung bagong logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya ayan, yan po yung kanyang disenyo. Yung edge niya ay subsequently reeded po siya. Yung kanyang mintage ay yan, BSP mint po siya. At yung kanyang total amount ng mintage ay nasa 10 million. Yan, yung uncirculated ay 150 pesos dito sa presyuhan ni Numista. Yung almost uncirculated ay 86. Ganun din po yung extra fine. Yung very fine ay 20 pesos. Yan, pero mababa po talaga yung presyo ni Numista rito, kasi minimum price lamang po ito. Kaya yan po ang 10 piso coin na Antonio Luna, isang commemorative coin. At yan, ito po ay yung kanyang composition ay bimetallic po siya. Ibig pong sabihin ay gawa po sa dalawang material. Ito po ay aluminum bronze. Yan, yung kanyang aluminum bronze ay ito po yung nasa gitna. At yung nasa gilid naman niya
ay gawa naman po yan sa copper nickel. Kaya magkaiba po sila ng kulay. Ayan, balikan na po natin si online seller dito na nagbebenta na kanyang 10 piso Antonio Luna. Ayan, pagmasdan po natin ulit. Ayan po yung kanyang linagay na goma bilang marka. Ayan, para ating mapansin yung tinutukoy niyang error coin. Ngayon, dito sa kabila ay ganyan po siya. Hindi po tumapat yung kanyang disenyo dito sa kanyang likod. At ayan, atin na pong alamin kung magkano yung kanyang presyo or benta dito sa kanyang commemorative coin na 10 piso na ito. At ayan, ibinebenta po niya ang kanyang error coin na ito sa halagang 250,000 pesos. Kaya yan ang mahal. 250,000 pesos. Tapos ganyan yung kanyang error or pagkakamali sa pagkakagawa. Kaya yan, i-check po ninyo yung inyong mga 10 piso coin na katulad nito, Antonio Luna na 10 piso coin. Baka meron kayong natanggap na ganito. Ayan, or baka meron kayo niyan ay ang mahal pala nito, maabot pala sa 250,000 pesos yung presyo nito sa mga online store. Ayan, napakamahal. Pag titignan po natin siguro, ayan, kumuha na rin tayo ng goma tapos lagay na rin natin dito. Ayan, katulad ng ginawa ni online seller dito. Tapos ayan, pag check natin yan, tapos babalik na rin natin yan, ay ayan, kung pag ganyan hindi tumapat yung or hindi maayos or tabingi yung kanyang disenyo dito sa kabila, ay ibig sabihin ay isa itong error coin. Ayan, at pwede nating ibenta yan. Ayan, katulad ni online seller dito sa halagang 250,000 pesos. Ayan, medyo babaan lamang natin yung sa atin. Siguro pwede natin gawing 200,000 pesos para mas mababa yung presyo natin kumpara kay online seller dito. Ayan, para syempre tayong, kung pag mas mababa yung ating presyo, ay syempre tayo yung mas unang pipiliin ng buyer. Ayan, kaya pababaan po ng presyo yan. Kaya yan pong muli yung kanyang 10 piso coin na Antonio Luna na may error coin, na isang may mali sa kanyang pagkakagawa. Ayan. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.